Nagkagulo ang mga pasahero na isang eroplano sa Sao Paulo, Brazil matapos sumiklab ang sunog sa tarmac. Sa labas ng eroplano, kitang makapal na usok. Nagliliyab din ang ilalim ng eroplano. Ligtas na nakalabas ang lahat ng pasahero at bagamat kita sa video ang takot nila sa gitna ng sunog. Ayon sa pamunuan ng airline, nagsimula ang apoy sa equipment ng isang subcontractor na nagsasakay ng mga bagahe sa eroplano. Sabay-sabay man ang kanyang commitments bilang boksingero at bagong sparkle artist, truly grateful si Eman Bacosa Pacquiao sa tuloy-tuloy na blessings. Ano naman kaya ang kanyang Christmas plans sa gitna ng busy schedule? Makichika tayo kay Athena Imperial. Busy man sa ilang commitment at shoot, thankful ang bagong sparkle artist na si Eman Pacquiao. Malaking tulong din kasi ang blessing sa kanyang professional boxing career. Para hindi rin po mabigatan masyado yung pamilya ko sa finance po, sa boxing, sa training. Gusto ko lang magpasalamat dahil naniniwala sila sa kakayahan ko. Katunayan, magte-training siya sa Davao ngayong December hanggang January para sa upcoming boxing match sa February 2026. Gigising po ako ng 4 o'clock or 3 o'clock in the morning. Tapos magja-jogging po ako ng mga 15 to 13 kilometers. Tapos shadow, sit-ups, ganun, push-ups. Kasabay niyan ang pagbalanse ng 21-year-old rising boxing star sa pag-aaral sa ilalim ng alternative learning system ng DepEd. Sinasabihan naman po ko ng advisor ko kung merong important details sa school. So hindi naman masyadong complicated. Nag-pray lang ako palagi na how to handle everything. Sa Davao na rin magdiriwang ng Pasko si Eman kasama ng kanyang ina, mga kapatid at amain. Sabi niya, simple lang ang plano pero makabuluhan. Naghahanda lang po kami tapos ng pagkain, tapos watch movies. Gusto ko ibuhos lahat ng oras ko sa pamilya ko habang hanggang di pa ako ganun talaga ka-busy. Athena Imperial, updated sa Showbiz Happenings. Napatingala ang mga taga-norte sa pagdaan ng tila bulalakaw sa kalangitan. At may ilan namang nangamba na maaring debris ito na isinagawang rocket launch mula naman sa China. Kuya Kim, ano na? Sa videong ito, nakuha ng photographer na si Jasper Dawang. Makikita kung paano nagliwanag ang kalangitan ng Lawag City sa Ilocos Norte sa pagbulusok ng isang mistulang bulalakaw. Sa video namang ito na pinasa kay Christine, namataan din daw nila ang bumubulusok na liwanag sa dinaluhang pagtitipon sa bayan ng Patak. Ang mga netizen, kanya-kanyang teorya kung ano ito. Kung hindi man daw bulalakaw, baka raw ito'y missile. Chinese space rocket debris yan, hindi shooting star. Too slow for a meteor. But Agay na binigyan lino ng Philippine Space Agency, posibleng ang rocket daw na nilaunch mula sa China na Long March 7A. Around that time, merong launch sa China. So may possibility na ito ay yung rocket na dumaan across the airspace. However, hindi na natin masigurado kasi pwede rin naman na bulalakaw din siya. Dagdag pa ng PhilSA, may mga inaasang rocket debris na babagsak sa ilang drop zones. Malapit sa Burgos, Ilocos Norte, pati na sa Cagayan. Nagbigay advisory kasi baka mabagsakan yung mga pangingisda, mga lalayag sa area na yon para ma-minimize yung damage. Talagang katubigan yung target ng mga drop zones na ito. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. China Coast Guard Vessel 3303. This is Philippine Coast Guard. Itinaboy ng Philippine Coast Guard ang barko ng China sa may Bajo de Masinloc na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Patuloy na minomonitor ang dalawang China Coast Guard vessels na nagsasagawa ng illegal na pagpapatrolya sa paligid ng Bajo de Masinloc. Nag-radio challenge naman ang isang barko ng Chinese Navy sa aeroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa may Escoda Shoal. Nagsasagawa noon ng Maritime Domain Awareness Flight ang BFAR kasama ang PCG. Tiniyak ng DOTR na wala munang taas pasahe sa mga tradisyonal at modern jeepney kasunod ng big-time rollback sa petrolyo. Sabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, hindi ito ang tamang panahon para sa taas pasahe dahil sunod-sunod ang mga kalamidad sa bansa. Pero paglilinaw niya, hindi pa tuluyang dinidismiss ang nakabinbing petisyon sa taas pasahe sa jeep
na piso hanggang 2 piso. Pinaigting din ang kampanya kontra kolorum na nakaapekto sa kita ng mga lehitimong tsuper. Kaugnay naman sa hinaing ng Grupong Manibela sa kanila ay mabagal na proseso ng mga dokumento sa gobyerno at mataas na multa, iniutos si Pangulong Bongbong Marcos sa DOTR na pag-aralan at tugunan ang problema. Noong Huwebes, inanunsyo ng Manibela na magtitigil pasada ulit sila sa December 9 to 11. Pero hinimok sila ng palasyo na idaan na lang sa negosasyon ang kanilang hinaing para hindi mapilaya ng mga commuter. Inireklamo ng perjury sa Ombudsman at sa COMELEC si Senador Rodante Marcoleta dahil sa pagsisinungaling umano tungkol sa natanggap na campaign donations nitong eleksyon 2025. Ang sabi ng election watchdog group na Kontradaya, inamin ni Marcoleta sa isang TV interview na tumanggap siya ng donasyon nang tumakbo sa pagkasenador pero nagdeklara ng 0 contributions sa kanyang pinanumpaang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Sabi ni Marcoleta sa isang panayam, hindi niya pwedeng pangalanan ang nagbigay ng donasyon kaya inilagay niya 0 ang contribution. Hindi raw pinababayaran sa kanya ang donasyon na pinatuturing nitong utang na loob. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kuna ng pahayag si Marcoleta pero wala pa siyang tugon sa ngayon.